At sa proper time, ilalabas ko kung ano yung proof ko kung bakit sinasabi ko na talagang dinitain na si Gutesa. Pero nung nadinig ko yung testimonya po ni Congressman Mike Defensor na si Gutesa ay nakadetine. Nangyari, kailangan isa, kailangan usahan kung sino yung ako, kung nakita ko si Saldi at pinukonfirm na yan, ako matalaga yung usapan na presidente sa Pangulong Bongbong kasama, mukhang siya talaga yun. Kasi, di ba yung sinasabi ng iba, bakit na kailangan gawin sa Antonio fans? Alam mo naman yan pagka ikaw nag-approve ng budget, may kanya-kanyang fans sa district. Kaya ang ginagawa nila, pagkatapos na yung cap, na ignep, pag na-approve na nila, doon nila iangat yung sa small committee, doon na sa bicameral conference, doon nila isisingit. At ito, nakapasok ito ang program funds. Dahil at that time, sabi ni Saldi ko, ayaw namin tumaas ang budget ng infrastructure laban sa edukasyon. Kaya kung titignan mo, nasa ang program saan? Sino nag-release na? Pangulo din. So sa akin, talagang malinaw na itong sindikato, nakakasabi na talagang nilagay na sa ito for 3 years. Committee na Operations Chair. Dahil Speaker Martin Romualdez. At siyempre, ang Pangulo isang gumagawa ng budget. Tapos lumalabas sa based sa analysis ng mukhang sinusuppress sa Saldi ko and then the family of Oo, kasi di ba si Gutesa noon, yung una nga, akala ko taga-proteksyon. Later on, may mga messages na yung family na hindi makalabas, na hindi makapagwala ng cellphone. Pagkatapos, at sa proper time, ilalabas ko kung ano yung proof ko kung bakit sinasabi ko na talagang dinitain na si Gutesa. Number 1. Number 2, itong pamilya naman ni Estrada at saka itong babae. Pero ngayon, okay na, gusto ko lang inaw. In fact, nagsusupport kanina ni Atty. Magno ng NBI. And sabi niya, kung meron kong alam, bigay mo alam sa akin. Dahil sabi nga niya, ayoko naman yung NBI masangkot sa ganyan. And nagpapasalamat ako sa kanya. Sabi ko siya, explain ko. And hindi ko pa alam eksakto kung nasaan yung pamilya. Pero mukhang nandito na na-recover lang. Wala lang sa hospital nila. Sir, yung speech nyo kanina kasi parang hindi manawagan. Meron daw usapan ngayon na parang hindi dapat mo na manawagan kasi parang seditious or something. There's something like an opinion from Remulla coming. No. Sa lahat ng mga, sa ating mga kasama sa administrasyon, yung resignation voluntary act ni Presidente yan. Kung mahal niya yung bayan, itong nangyaring kaguluhan, bagsak na ang ekonomiya. Bagsak na masyado yung ating bansa. At magkakagulo-gulo pa. Hindi hinto ang tao, galing ang tao. Alam nyo, itong lahat na nangyari. Minsan nawawala ng issue, biglang babagyo, babaha, ang daming apektado. Na talagang dapat ang Pangulo, kung mahal niya ang ating bansa, gawin niya yung para maiayos yung kanyang ultimate sacrifice of resigning. Resignation. So hindi kayo natakot na balikan kayo for sedition? Hindi ako natatakot. At kung magulong man ako, masaya kami, kami namin. No? Wala ka na sedition na rin. Ano ba yung sedition na Marcos sa sedition? Anyone? Alam mo, itong mga administrasyon, marami na lang. Si Secretary at yung Secretary Castro, nagsalita si Gutesa. Nung una, hanggang ngayon wala sinasabi sa Gutesa na involved ang presidente. Siya nagdedepensa. Hindi ko maintindihan bakit mo nila ang depensa niya. Sabi ko, bakit nila sumagot ang spokesperson ng Office of the President na hindi naman sila tinitira dito ng sa Gutesa. Ngayon yung NBI nagsasabi, baseless, hindi ko naman sila nagbibintangan. Ang sinabi ko, accordingly doon sa kasama, merong NBI na kasama. Ngayon, siguro tingnan nila yung record sila. Hindi ko alam kung active NBI, agent pa yan, kung narating natin may mga ID. So, well, according to Magno was very fair. Sabi niya, kung may nakita kayo, kung may ano po kayo, bigay alam po sa akin. Natitingnan namin sa akin. Pero I think to say na malinis kami, wala ko sinasabi na institutionally involved ang NBI. I'm just quoting the report given to me. At a proper time also, the family will talk about it. Sa time pamilya ng Thank you, sir. Salamat. Thank you. Mga oras po ako nag-drive para makarating po dito sa lugar na ito.
Hindi po ako pumayag na hindi ako makakarating ngayon. Una po, nagdesisyon sana ako na manunod na lang ako sa cellphone, sa TV, abang ako na lang yung news. Pero nung nadinig ko yung testimonya po ni Congressman Mike Defensor na si Guteza ay nakadetine sa hindi maalamang lugar. Ang kanyang pamilya ay itinakas na. Nahiya ako sa sarili ko. Sabi ko, ako ito malaya. Tapos uupo ako sa bahay ko, manunood ako. Samantalang si Guteza nakipaglaban lang sa katotohanan, nagsabi lang ng totoo. Eto siya ay kinulong. Yung pamilya niya nagtatago. Nasaan ang katarungan? At kaya tayo naririto, hindi lang para sa ating mga sarili, kundi para ipaglaban kung ano ang totoo at kung ano ang makatwiran. Noong 1986, nung unang pinatalsik ng mga mamamayan ang tatay nitong ating nakaupo ngayon diyan sa Malacanang. Ako po ay 16 years old lang noon. Gustong-gusto kong pumunta rito, sumali sa EDSA. Pero sinarado po nila yung Bulacan. Walang nakakapasok na sasakyan. Wala naman po ako sasakyan nung panahon na yun. Kaya nanonood lang ako sa TV. Pero ngayon, eto ako. 40 years later, I am now 56 years old. At eto pinagmamasdan ko. Muling inuulit ang kasaysayan sa ating harapan. Ang revolusyon muling nauulit ng mga mamamayan. At sino ang titindig? Tayo uli, yung mga ordinaryong tao. Kayo na mga mamamayan, ang mga retired generals, ang lahat ng mga tao na narito sa mga probinsya na sumusuporta sa atin. Hindi na natin kakayanin ang 3 taon pa. Bagsak ang dolyar, ang ekonomiya, ang turismo, lahat ng presyo ng bilihin mahal. Hindi natin kakayanin ito, hindi tayo lalagpas ng 1 taon. Magkakagulo tayong lahat. Ito na ang panahon. Pagamat tayong lahat dito, marami na po nagsuwi kanina, umulan. Inaabot na tayo ng ulan, pero tayo ay nanatili dito. Sapagkat alam natin hindi pa tapos ang laban. Hanggat naririyan pa, nandirito tayo. At lalaban tayo hanggang matapos ito. Noong 1896, nagumpisa po ang revolusyon ng Pilipinas. Si Andres Bonifacio tumindig sa liwasan, pinunit ang kanyang sedula. Hudyat ng revolusyon ng Pilipinas noon. At sa kanyang pagtataas ng kamay, isinaboy niya ang kanyang sedula at sinabi niya sa kanyang mga kababayan, ang kanyang hudyat, sugod. Ang sabi niya, sugod. Ngayon uulitin natin yan. Sabi nila, konti na lang kayo. Sabi nila, hindi kayo tatagal. Sabi nila, mag-uuwian kayo. Sabi nila, mamamatay ang apoy sa puso ninyo. Sabi nila, bukas maghahanap kayo ng kakainin nyo. Makakalimutan nyo ang testimonya ni Connie Guteza at ang lahat pa ng mga tao na lumalaban dito sa administrasyon na ito. Pero sabi natin, ang apoy sa puso natin hanggang ngayon lumalagablab. At sa aking hudyat, sa pagtataas ng aking kamay, sabay-sabay tayong sisigaw. Kaya ba natin yun? Yes! Ang isisigaw natin sa pagtaas ko ng aking kamay, sugod. Sige nga, testing nga. 1, 2, 3. Sugod! Hindi po sogo ha. Sugod. At kapag sumigaw kayo ng sugod, kailangan yung talagang gigil na gigil kayo. Yung para bang nahuli nyo yung mister nyo papasok sa beer house. Hay! Nakita nyo yung nangutang sa inyo ng 10 taon na hindi kayo binabayaran. Biglang sumulpot. Diba? Hay! Yung utang mo! Ano, ganyan ang ating sigaw. Ulit. Sabihin natin. 1, 2, 3. Sa aking hudyat, pag tinaas ko yung kamay ko, sabay-sabay tayong sisigaw ng Malacanang! Tagli lang. Malacanang! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong inapi na ginawa ninyong mga ulila sa kanilang ama na pinadala nyo sa ibang bansa. Ngayon, gabing ito, sumisigaw ang taong bayan! Pakinggan nyo ang tinig ng mga taong inyong pinapatay, inyong inalipusta, ipinakulong,
ngayon tumitindig dito sa EDSA, binabawi ang kapangyarihang ipinahiram sa inyo. Pakinggan nyo ang sigaw ng mamamayang Pilipino!